Welcome again sa Fitful Believer. Kung hindi Fitful, hindi Believer. Lodibert po, Idolbert for short. Ang ating digandaan ngayon, ang pagbubuking na naman ng ating hinangaang pantas sa Biblia. Natrack ako sa bidyong nakalap dahil na-mention niya ang dati kong kasamahan sa DTI at TISDA coordinator na si George Turida ng Baywan. Shout out po sa inyo diyan. Ang pagsisiwalat na ito ay isasagawa ng ating surprise virtual guest kasama ang mga kilalang kasamahan natin dito lang sa ating munting channel. Magpapakilala muna kayo mga bro. Hindi na siguro kailangan, marami naman sigurong nakakilala nitong inyong abang lingkod. Ang maganda nating talakayin ay itong pinakapaboritong pangtuligsa sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Rebulto na naman, attorney. Ganon na nga ang topic pero kakaiba ito dahil natuklasan ng CFD ng Bayawan Negros Oriental ang modus ng tanungan sa kay Ele Soriano ng dating daan. Aba, sa salita pa lang modus, mukhang hindi maganda ang gawain. Bakit ano bang nangyari, attorney? Excuse me muna, attorney, mga bro, disclaimer muna tayo. Ang videong ito ay ginawa para lang defensahan ang relihiyong Katoliko na araw at gabi pinaratangan na kung ano-ano from head to foot. Sa ganitong paraan, gumamit ako ay kami ng kilala at magagandang vlogger tulad ko upang isadula ang ganitong istorya ng buhay. Hindi afford magbayad ni Idolvert ng tunay na artista, kaya ang iniimbitahan niya ay mga virtual personalities. Shoutout po pala kay Ma'am Ivana, ikaw ang tunay ma'am. Taga-subaybay kami ng inyong vlog. Hindi po namin ipapahiya ang magandang mong personality ma'am at sa aking mga kasama. Ang ibig sabihin, ang binigay na papel po ay ayon po sa angkop na personality ng nilarawanan. Maraming salamat po sa pag-unawa. Pakituloy po, attorney. Salamat Ma'am Ivana. Para madaling maunawaan, interview format ang ating gagawin ni CFD para sa Pilipinas sa Bayawan. Ang videong ito ay nakalap ni Factbuster PH, ang CFD na taga-Suri. Salamat bro. Sa video, bro, Paras, ano bang procedure kapag magtanong kay Soriano? Itanong mo kay Soriano sa live, pag alam nila na meron kang background sa pag-aaral sa Biblia, ipapasulat nila yung tanong sa papel. Kaya sabi nila, mga 5 beses yata nila kung binigyan ng papel, sabi nila, isulat mo yung tanong mo kapatid dahil para mauna yung tanong mo, isi-send namin kay Ili para mauna yung tanong mo. Sabi ko, hindi. Dapat yung tanong ko, actual talaga dahil di ba magaling yan si Soriano. Dapat actual, hindi yung isusulat ko yung tanong ko. O bakit yung iba? Bakit hindi? Pag walang alam sa Biblia, bakit impronto nila pinapatanong ang walang alam sa Biblia? Pero pag nalaman nilang meron kang background, ipapasulat nila ang tanong. So, pumayag ka ba na ipasulat ang iyong katanungan para maipadala kay Soriano at maipreparar na ang sagot? Ayaw ko. So, ilang oras, bumalik na naman sila. Kapatid, isulat mo yung tanong mo. Ayaw ko talagang sumulat, no? Hindi talaga ako sumulat sa tanong. Gusto ko kasi actual na tanong, impronto na tanong. Kung magaling ba talaga si Eli Soriano. Kaya pala sa mga katanungan, kung mapapansin natin mga kababayan sa programa ni Soriano, kung sumagot si Soriano agad-agad, sagot ka agad, tayo namang nanood na auto tayo, scripted pala yon. At obserbahan nyo halimbawa kung mag-utos siya sa kanyang staff, example na lang kay Sister Luz na ipakita sa screen ang talata, hindi pa nakabanggit ng talata si Soriano, nandoon na sa screen ang talata at saka tuloy-tuloy parang hindi na nag-iisip. Pati ang pagpakita ng talata ay wala man lang segundo, yun pala ay scripted. Sa proseso pa lang bro, Paras, ano na ang naramdaman mo? Aba! Kuhang-kuha ang style ko nung nag-aaral ako sa high school, attorney. Maikwento lang, attorney ha mga bro, dahil nakarelate ka agad ako sa kwento ni Bro Paras. Ako kasi, medyo may pagkatamad nung araw dahil tamad, naghahanap ng paraan para mapadali ang pag-aaral. Kaya tuwing ako ang mag-report, kinasabwat ko ang mga kaibigan kong kaklase, sila si Toy Axe, Jim Axe, at ako na may si Vert Axe, mga alias namin yon nung high school. Shoutout nga pala sa kanila dyan sa Valle Hermoso. Ang ginawa ko mga bro, gumawa na ako ng mga scripted na questions at binigay ko sa kaklase ko para pagkatapos kong mag-report, syempre may question and answer portion. Kailangan magtaas ka agad ang mga kasabwat ko ng kamay para ma-acknowledge ko. Ayaw kong tatawagin yung mga bright na nasa harapan, papahirapan pa ako noon.
Pero nagtaka ako, attorney. Kalamitan sa mga bright nandoon sa harapan, nakaupo at magkatabi pa at ayaw pang magpakopya sa amin. Ganito kasi yun, alam na ni Haring Solomon yan. Sabi niya, if you want to be bright, listen to advice and accept instruction and at the end, you will become wise. Proverbs 19:20. Ang clue dyan, Long, is listen to advice and accept instruction. Kaya ang mga bright nasa harapan nakaupo para masagap lahat ang instruction. Kaya pala kaming nasa likod ay karamihan, nasa mga line of 7, nagsama-sama din, hindi gaanong nakinig at nagkukwentuhan lang. Sa bagay ako, nakakahiya namang aminin, kamuntik na akong ma-80. Ito na, ang pinaka-climax sa the story of my life. Pagkatapos kong mag-report, ang nasa harapan, nagtaas kaagad ng kamay para sa katanungan. Naku, mga bright pa naman, mabubuking ako. Na hindi ako gaanong nag-aral kaya ini-ignore ko ang nagtaasan ng kamay sa harapan. Doon ako nag-focus sa mga kasabwat ko sa likod, sa awa ng Diyos na sagot ko lahat, ang maraming katunungan na scripted, kaya nainis ang mga bright, hindi sila makapasikat sa maestra. Tumawa naman kayo dyan, pambihira naman. Oh, wala bang tawanan dito? Tikalong, naghanap pa si Idol Vert ng tawa. Ayun na! Ang ibig sabihin, Long, ang kwento mo ay kapareha ng strategy ni Soriano na iniwasan ng mga katanungan sa mga may alam kasi mabuking siya, lalo na kung mayroong follow-up questions, kaya pinasulat na yung mga katanungan. Ganun na nga, Doktor. Ayun na, to make the long story short, balik tayo sa main event ha bro. Ituloy ang kwento mo bro para sa nangyari sa inyong tanungan. May mababasa ba sa Biblia, Brother Eddie, na ang Diyos mismo ang siyang nagutos sa paglikha ng isang larawan? Meron o wala? Meron. Inutusan niya si Moises. Pero hindi ikaw yon. At lalong hindi ang Iglesia Katolika yon. Dahil wala pang Iglesia Katolika noon. Nung panahon ni Moises, 3,600 years ago, wala pang Iglesia Katolika noon. Ang Diyos ang may sabi nung kay Moises, gagawa siya ng anyo ng isang kerubin. At gagawa ka ng 2 kerubing ginto na yari sa pamukpok, iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. At gawin mo ang isang kerubin sa isang dulo at ang isang kerubin sa kabilang dulo. Kaputol ng luklukan ng awa, gagawin mo ang mga kerubin sa 2 dulo niyaon. At ibubuka ng mga kerubin ang kanilang pakpak na paitaas, na nililiman ang luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak, na ang kanilang mukha ay nagkakaharap. Sa dakong luklukan ng awa, ihaharap ang mga mukha ng mga kerubin. At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban, at sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang mga kinalalagdaan ng partuo na aking ibibigay sa iyo. Ayan, sinabi yan kay Moises. Pero walang utos ang Diyos na gumawa kayo ng mga larawan, tapos lumuhod kayo, kagaya ng ginagawa ng Katoliko. Wala nun. Papaputol ako ng leeg sa'yo pag nakabasa ka nun, na nag-utos ang Diyos gumawa ng larawan, tapos luhuran. Wala nun. Parang ano yun parang dekorasyon yun Hindi para object of worship. Hindi para luhuran mo, lagyan mong kandila, lagyan mong bulaklak, tapos manalangin ka ron. Wala ka Big deal talaga sa kay Soriano ang niluhuran. Hindi niya alam o baka alam na niya na meron talagang mabasa na niluhuran ang larawan na banal tulad ng keruben. Ayaw lang niyang basahin dahil mabuking ang kasinungalingan niya. At sa ka-decoration lang ba ang mga keruben sa ibabaw ng kaban? Saan kaya niya mabasa na decoration lang yon? Bible alone pa naman siya. Nakahiya sa diehard supporters niya na damay sa kasinungalingan. Kasi sa mga ipinakalat ngayon na chop-chop na video, no? Video chop-chop. Napanood ko yun, yung video. Pinutol nila yung video at inedit. Meron bang CFD na nagtatanong na isang tanong lang, yes or no, tapos walang follow-up na questions? Imposible yan sa mga CFD na walang follow-up questions. Nahanap ko yung napanood ko yung video, hinahanap ko yung dugtong kasi may dugtong pa yun unang tanong pa lang na yes or no, okay yun dahil sumasang-ayon naman siya na meron talagang utos ang Diyos na nagpagawa siya ng larawan. Pero pinutol pala. Tama naman. Walang CFD or kahit sino na may alam kung paano magtanong ay iisang tanong lang. Meron talagang follow-up question yan. Pero kung Katoliko ka, na walang alam sa Katoliko, pwede iisa lang at dun ka na maloko. Kaya pala hindi ka papayagan na mag-video para makontrol nila ang sitwasyon ng mga katanungan at sagutan. Sige tuloy! yung unang tanong pa lang na yes or no,
okay yun dahil sumasang-ayon naman siya na meron talagang utos ang Diyos na nagpagawa siya ng larawan. Pero dinugtungan niya na dekorasyon daw yun. Pero wala naman yun sa Biblia ang salitang dekorasyon. At wala din sinabi ang Diyos na dekorasyon lang ito. So, dagdag lang yan ni kapatid na Eli. At nakikita natin sa video, di ba sabi niya na magpapugot ako ng liig kung may mababasa na may nagdasal, nagpatirapa sa harap ng larawan. Kaya hinahanap ko yung dugtong na video doon kasi doon ang follow-up ko na tanong. So sa Hosea Kapitulo 7, versikulo 6, nandoon kasi pinapakita niya, pinupus pa nga niya yung Hosea 7:6 na doon pinapakita na si Hosea at ang mga taga-Israel ay nagpatirapa na nagdasal sa Diyos na nakaharap sa kaban kung saan ang kaban ay nandoon sa ibabaw ng kaban nandoon ang larawan ng anghel o kerubin na nagdasal o nagdarasal sina Hosea at ang mga Israelita. So yung sinabi niya magpapugot siya ng liig pag may nababasa nandyan yun doon sa Hosea 7:6 kaya pinutol nila yung video ni Eli Soriano. May follow-up kasi yun nung pinupost nila yung Hosea 7:6 sabi ni Soriano nagpatira pa sila sa harap ng kaban yan kapatid, hindi larawan. So yan ang sabi ni Soriano. Pero may follow-up ako na tanong. Ang follow-up ko na tanong na hindi nila pinapakita sa video na pinutol nila, yung tanong ko, aaminin mo ba, Brother Eli, sa buong mundo na nanonood ngayon, na sa ibabaw ng kaban na yan, sa Hosea 7:6, sa ibabaw ng kaban na yan, kung saan nagdasal at nagpatirapa sina Hosea at ang mga Israelita na nagdasal sa Diyos, aminin mo ba na sa ibabaw ng kaban na yan, nandyan ang larawan ng anghel o ng kerubin? Aminin mo yan o hindi? So, hindi na yan pinapakita sa video nila. Edited kasi yung pinapakita nila sa video. Sinagot ba ni Eli Soriano yung tanong ko yan? Na aminin mo ba, Brother Eli? Sa ibabaw ng kaba na yan, nandyan ang larawan ng kerubin o anghel kung saan nagdasal sina Hosea at ng mga Israelita? Hindi niya sinagot. Ano yung sagot niya? Gago ka kapatid. Bakit ka nag-Catholic Faith Defenders? Dapat mga pare ang mga Catholic Faith Defenders nyo. Ibig sabihin yung mga pare nyo, mga inutil. So yan ang sagot. Hindi niya sinagot yung tanong ko. Kaya pala nabasa ko rin yan sa mga comment section sa ating YouTube videos na decoration lang daw ang mga kerubin. Doon pala yan galing kay Soriano. Delikado talaga itong pangaral ni Soriano. Kawawa itong die-hard loyalist niya. Kung sa panahon pa yon ni San Pablo, ibinigay na si Soriano ni Satanas. Mabasa sa unang Timoteo 1:20, at siya ay si Himeneo na isang kilalang tao sa simbahan sa Efeso. Nagpalaganap siya ng maling mga turo, lalo na tungkol sa pagkabuhay o resurrection. Nagpasiya si San Pablo, ibinigay niya si Himeneo kay Satanas. Soriano, akala ko kasi magaling siya Alam niya yung Hosea 7:6. Sabi niya, anong teksto mo? Exodo 25. Akala niya Exodo 25 ang gagamitin ko. Hindi, Hosea 7:6 kung saan nagdasal sina Hosea at ng mga Jewish people. Nakaharap sila, nagpatirapa o nakayuko sa ibabaw ng kaban, nandoon ang larawan ng anghel o ng kerubin. So yan, maiipit si Soriano dyan kaya pinutol nila yung video. Hindi nila pinapakita ang follow-up na questions. Kaya nga sinabi ko, meron bang CFD na magtatanong na isang tanong lang, yes or no lang, tapos walang follow-up na questions? Hindi pwede yan sa CFD. Kaya yung ginawa nila, panluloko yan, edited ang ginawa nila. So, maraming salamat kapag na... Sunod ko na tanong, bro, hindi ba kayo nakapag-record doon sa event na yun, doon sa itanong mo kay Soriano? Hindi, kasi sabi nila, buhay na buhay dyan si Brother George Turida, na bawal daw mag-record sa loob ng kanilang
studio na yung tanong at sagot ni Soriano. Bawal mag-record. Kaya nung nakinig ang kasama namin si Brother George Torina, ginamit niya yung cellphone para iparinig sa kasama namin sa Santa Catarina. Akala nila nagbibideo si Brother George. Kinuha nila yung video. No? Kino-confiscate. Pause muna bro. Napanood ko ang video sa punto por punto na sila bro Jando ay umatin din para magtanong. Hindi sila pinayagan ng manggagawa ni Soriano na mag-video. Hinahanap ko nga ang YouTube video na yon pero hindi ko na kasi malala. Sana kung ma-upload itong video na ito, sana may mag-comment at mag-send ng video yon. Tapos tinignan nila kung na-record ba o hindi dahil bawal daw ang recording, bawal daw mag-record sa loob ng kanilang studio. Kaya yung kanang pinalabas sa TV, puro edited yan, mga panluloko yan, puro edited. Kaya hinahanap ko yung dugtong. Kaya na-challenge ko sila, i-upload nyo yung buong tanong ko kay Ili Soriano. Pati yung mga follow-up na questions ko. I-upload nyo yan. No, pati yung pagmumura niya sa akin na, gago ka kapatid, bakit ka nag-Catholic Faith Defenders? Ibig sabihin, dapat mga pari ang Catholic Faith Defenders. Ibig sabihin, yung mga pari nyo, mga ino. Tapos sinabi niya talaga yan doon. Ilalagay mo pa sa harap mo yan. Ba't kailangan mo ilagay? Bawal nga ng Diyos yan. Pakinggan mo sa 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa 3 at sa 4 na salin ng nangapopoot sa akin. Napakaliwanag niyan eh. Anong paliwanag ang kailangan dyan? Pwede pa bang magpaliwanag niya? Iisip ka pa ba niyan? O kung ano pang guguni-gunihin mo o i-imaginein mo? Sabi ng Diyos huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan. Ayun, mga iskultura. Nakawangis ng anumang anyo sa taas sa langit, sa ibaba sa lupa, o sa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Napakaliwanag na yan Ano pa ba papaliwanag mo dyan? Bawal nga yukuran yan Bawal. Kahit ano pa sabihin mo, hindi naman sila ang pinananalanginan ko kung hindi nga sila, ba't nilalagay mo sa harap mo? Ba't ka lumuluhod sa kanila? Ano bang klaseng pilosopya yon? Kasi hindi naman ganun ang pagsamba sa Diyos na may haharapin ka, lalagyan mo bulaklak, lalagyan mo ng kandila. Wala namang ganun Ang pagsamba sa Diyos, pagsamba sa katotohanan at sa espiritu. Pag espiritu, walang kahit anumang materya. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Naloko na! Dahil tagilid na si Soriano, lumabas na naman ang demonyo sa kanyang bibig. Mateo 5:22. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid, inutil ka, ay mananagot sa Sanhedrin, at sinumang magsabi, ulol ka, ay ipapasa sa apoy ng impyerno. Pero attorney, gago yung sinasabi niya, hindi ulol, at inawit pa nga raw sa paaralan. Teka muna, attorney. Pakinggan muna natin ang paliwanag ni Bro Ili Soriano at ang pinaka-practicum or application niya. Pero sa susunod na natin talakayin kung okay lang ba kahit nababasa sa Bible. Nasa abakada pa yan. Gagot-gaga ay yung mga hangal. Mura ba yun? Basahin natin sa diksionaryong Pilipinong ginawa sa UP. Mura ba yan, yung gago? Basa. Lang kayo sa pagsusuri. No? Ito ang nagmumura raw ako pag sinabi kong gago. Ano kahulugan ng gago? Ayon sa
UP Diksionaryong Pilipino, kapatid na Daniel. Gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Kita mo, gago ka nga. Si Pablo sa kanila, loko eh. Buti nga ako, gago lang eh. Mas magrabe yung loko. Basa sa isang talata 1.22 ng Roma. Sila'y mga lokong nagmamarunong. Ayan, kaya ikaw, masasabi ko sa'yo, maging lokong nagmamarunong. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Naloko na! Nakita nyo, panluloko yan. Tapos panay atake nyo na hindi nyo alam na pati kayo ay niloloko na ng inyong idolo. Kung hindi pa kayo kontito nito, panoorin nyo ang iba pa naming video. Balik tayo sa video. Yung buong video. Tapos hindi sila sports. Kasi pagkatapos ng tanongan, magkakamay kami. Nagkapasalamat kami sa kanila dahil pinaunlakan nila kami. Pero ayaw nilang mag-shake hands. Sabi ko sa katabi ko sa website, kapatid, salamat. Mag-shake hands ako. Sabi ng nasa katabi ko, nasa kaliwa. Ayaw talaga, ganun lang. Ayaw. Kasi ayaw niya mag-shake hands sa akin. Dito ako sa kabila, sa kanan. Kapatid, salamat. Ayaw din mag-shake hands. So parang nagagalit sila sa amin doon. I-summarize natin itong video mga kapatid na ang sabi ni Bro Ile ay bawal gumawa ng kahit anumang larawan at luluhuran. Yan ang kalahating katotohanan. Ang ibig sabihin ay half-truth o kasinungalingan, Ma'am Ivana, dahil ang buong katotohanan ay nagpaggawa ang Diyos ng banal na nilikha. Ang larawan ng anghel na halos hindi banggitin ni Bro Ile dahil ito ay magbubuking sa kanya. Dahil ang Diyos ay doon makipagtagpo sa mga Israelita sa pagitan ng 2 keruben o anghel. At doon nila siya sasambahin sa pagitan 2 keruben. Nagtira pa ang mga Israelita sa harap ng larawan. Tama ka, Melay, na ang half-truth ay kasinungalingan at ang mga kasinungalingan ay ang diablo. Kaya maliwanag na naman na pumili lang si Soriano ng mga talata na pambato sa Katoliko at para malinlang ang mga Katoliko, nagapitok-pitol lang ang mata. Hanggang dito na lang muna tayo mga bro. My virtual guest and my followers kung mayroon man. Pangalawang disclaimer, ang paggamit ko ng mga personalities virtually ay upang mabigyan buhay ang wala sanang kabuhay-buhay sa istorya ng aking buhay. Ang mga sinasabi nila ay hango sa aking katang-isip, bunga sa nalalaman ko sa pananampalatayang Katoliko sa pamamagitan ng mga Catholic faith defenders sa social media na nagpagod din upang madipinsahan ang paniniwalang Katoliko. Sa paggamit ko sa mga virtual personalities, pinag-ingatan ko na maargabyado ang kanilang pagkatao. Kung mayroon mang ayaw na gamitin sila, please send me a message para aking palitan. Hindi ko rin naman kaya kahit sa pamamagitan ng mga AI na hindi mo na malaman ang tunay at hindi totoo. Nang sa ganon naman, hindi deceiving but entertaining. Kung mayroon man akong nasaktan na damdamin, yan lang ang bunga sa pagdipinsa, sa pag-atake sa aking pinaniwalaan din. Panoorin niyo muna itong pagbigay ng kahulugan ng deepfake. Ang deepfake ay isang teknolohiya na gumagamit ng artificial intelligence, partikular ang machine learning at deep learning upang lumikha o manipulahin ang audio at video na content. Sa pamamagitan ng deepfake, maaaring baguhin ang mukha o boses ng isang tao sa isang video o audio recording upang magmukhang nagsasalita o kumikilos sila sa paraan na hindi nila aktwal na ginawa. Ito ay maaaring gamitin para sa entertainment, ngunit may potensyal din itong magdulot ng disinformation at pagkalito dahil sa kakayahan nitong lumikha ng convincing fake content. Katulad dito sa videong ito. Kaya noong inatake daw ang Ukraine ng mga Russian, nagpalabas agad ng statement ang presidente ng Ukraine na sumuko na sa mga Ruso, pero yun daw ay deepfake. Maraming salamat po. Ako'y mag-iwan ng kasabihan. Kung mayroon man akong nasabi na hindi nagugustuhan,
Yan ang bunga ng kasinungalingan na kanilang ipinaratang. My God, I hate lies. Hanggang sa muli, please subscribe, like, and share.